Dahil nasa linya na ho natin mga kabrigada si COMELEC Chairperson George Garcia. Mga kabrigada, alamin natin itong status ng isang linggong pangangampanya at marami pang issues na dapat nating malaman. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Good morning, Chairman. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Brigada Gab at Brigada Haji. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, unang-una po, Chairman, kumustahin nga ho namin ito pong assessment ho natin sa 1 week of campaigning ho para po sa nalalapit na halalan. Naging maayos naman po yung pangampanya. Siyempre, expected po natin ito dahil national positions po ang involved. Senador at saka sa party list. Bagamat madami po tayo, tuneto-nilada talaga ang mga tinanggal natin ng mga illegally posted campaign materials o yung mga campaign materials na hindi gumagamit ng mga non-biodegradable o mga biodegradable materials. So yan po lahat ay pinatanggal natin at pinapatanggal sa kasalukuyan pa rin. Of course, hindi namin pwedeng magalaw yung mga nasa private properties. Pero sana naman, dahil sa mga ginawa natin at pinakita natin, sana yung mga kandidato ay matuto naman. Kapag mayroong pangalawang bugso o pangatlong bugso pa ng mga paglalagay ng mga campaign materials nila, sana nga ay doon na nilagay sa mga lugar na pwede lang paglagyan ito at wag naman doon sa mga illegal, sa mga areas na pinagbabawal ang mga campaign materials na ganyan. Opo, dahil nga ho napag-usapan ho natin yung Oplan Baclas, Chairman, kumustahin ho namin ito po mga pinagpapaliwanag ho natin kasi noong nakaraan po nabanggit ho ninyo na mayroong ilang mga kandidato na parang notorious talaga sa pag-violate dyan po sa mga paglalagay sa mga hindi naman designated na areas. Ano po yung ginawa ho ng COMELEC dito? Pinagpaliwanag ho ba natin sila? Meron na ho ba mga sumagot na mga kandidato, Chairman? Kaya naman po sila laging, hindi naman na talaga notorious, pero sila po kasi yung sa buong Pilipinas, nakikita yung mga campaign materials nila, ganun kalawak, siguro ganun talaga ka-epektibo ang kanilang kampanya, kaya lang mali po yung mga pagkakalagay ng mga campaign materials. Sa kasalukuyan, bine-verify natin yung iba sapagkat sa Brigada Haji, yung iba kasi nasa private properties in all fairness, doon kasi nailagay, and therefore alam naman natin, sabi ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus COMELEC, hindi pwedeng galawin ng COMELEC yan, yung mga nasa private properties dapat irespeto ang pagmamayari ng mga may-ari ng ari-arian po na ito. Ang ginagawa po natin base sa Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act, kinakailangan susulatan yung kandidato upang tanggalin yung mga illegally posted materials. At kapag hindi tinanggal within a period of 3 days, pwede kami mag-file ng kasong disqualification and at the same time pwede po rin na election offense yan. May pagkakakulong po na 1 hanggang 6 na taon. Opo. Chairman, ito po, kumustahin ko naman yung inyong monitoring sa mga gumagastos para ho sa campaign ads po nila. Kasi alam naman ho natin, kaliwat kanan na yung mga nakikita natin sa TV at saka sa radyo, sa print, di ba? Yung mga billboard, yung mga nangangampanya. Brigada Haji, wala naman po tayong problema kapag ang advertisement ay sa TV, radyo at dyaryo sapagkat ang mga stasyon ng radyo, telebisyon, kahit ang dyaryo ay nagsasabit sa amin on a weekly basis, nung pong mga compliance nila at mga kontrata kasama na rin yung mga resibo na nai-issue nila para doon sa placement na binibigay po para sa mga kandidato at partido politikal o kaya sa party list. Siyempre, ang mahirap kami ma-monitor at saka sadya naman talagang unlimited dyan yung social media sapagkat pag social media po ang pinag-uusapan, wala pong limitasyon at pwede mag-run yung makikita nating pag-TikTok nila o kaya pagsasayaw nila or whatever na ginagawa nila sa social media. At again, hindi namin pwedeng pakialman yung mismong content ng nilalaman ng kanilang social media account or social media pages. Ayun, tama ho kayo doon, Chairman. At saka, di ba, syempre, kailangan pa ho natin makita yung SOSE kapag nag-submit na yung mga kumandidato na naluman o natalo sa eleksyon. Pero ito ho, nabalitaan ho namin, Chairman, na meron hong mga sinampahan ng disqualification case sa inyong tanggapan. Natanggap na ho ba ninyo ito? Ano ba yung magiging proseso nito? Tama po kayo, yung pong laban sa mga tulpo ay pinapailang. Pero ito ang political dynasty or anti-political dynasty daw po ang na-violate. Yan po ay kaagad naming iraraffle katulad din ng ordinaryong kaso sa isang division ng COMELEC at dyan magkakaroon ng proceedings. Pasasagutin po ng 5 araw, mag-i-issue po ng summons at pagkatapos po ay didesisyonan niya ng COMELEC division. Ito po ay lumalabas parang legal issue yung naibato na ground para sa pagpapadisqualify at kung anong po ang maging desisyon ng division ng COMELEC, yan po ay subject sa motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. At ang desisyon po ng COMELEC and Bank ay pwede naman pong iapila
sa Korte Suprema. So medyo yan po yung proseso na tatahakin ng ganitong klaseng kaso. But in the meantime, kahit po may disqualification, ang kanila pong pangalan ay nasa balota, sila po ay maiboboto at ang boto po sa kanila ay valid na boto dahil nga po sa wala namang pinal na desisyon pa na mailalabas o nailalabas ang COMELEC sa bagay na ito. Opo, meron ho ba tayo, Chairman, na parang kumbaga ba timeline kung kailan ho natin mareresolve ba ito? Kasi nga ho, kagaya ho na nabagit nyo, medyo masalimuot pa yan. Halimbawa may desisyon na ho kayo, pwede pa ho yung i-apila, di ba? Pag ganyan po. Meron ho ba tayong target dito kung kailan ho natin matatapos po ito, Chairman? Kung napansin niyo po, most lately, lahat po ng mga kaso nakapending sa COMELEC, kahit lalong-lalo na yung nuisance cases, tinapos po natin lahat yan. Kaya po zero backlog po kami. 84% ang aming pong disposal rate sa kasalukuyan. Pinakamataas po yan sa kasaysayan ng komisyon. Ang aming pong gusto, lahat po ng kaso na nakapending sa COMELEC, madesisyonan bago man lang po mag-eleksyon upang kahit paano walang agam-agam doon sa mga may kaso o kaya naman mag-guide mabuti yung mga botante natin sa pagboto po nila. So hopefully po bago mag-eleksyon, mariresolve po natin yan hanggang sa end-bank level. Okay. Pero legally speaking, Chairman, halimbawa lang ho na yung yung hinainan ng disqualification case maupo. Umaabot mo sa punto na nakaupo na tapos na-disqualify? May decision parang ganun? At saka ano ba mangyayari doon? May kaibahan po ang implikasyon kapag po ang posisyon ay senador o sabihin na natin presidente, vice-presidente, senador at saka congressman at kasama na ang party list, kapag po na-proklama, nakapag-oath at nag-assume, ang assumption po ng senador, presidente, vice-presidente, party list at pati nga po ang congressman ay magsisimula ng June 30 ng 2025 sa 12:01. Diyan po nagsisimula yung assumption nila. Kaya bagamat ang Kongreso ay maaari pang mag-convene sa mga bandang July pagka po magsosona ang ating Pangulo, yan mawawalan po kami ng jurisdiction ng COMELEC. Mawawalan po kami ng jurisdiction. Ang jurisdiction ay mapupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal, sa Congressman, at sa Senador naman ay sa Senate Electoral Tribunal, sa Presidente sa Presidential Electoral Tribunal. So, iba naman po ang implikasyon kapag local. Pagka local, kahit na naproklama yung kandidato, ang COMELEC ay meron pa rin jurisdiction sa kanila. Hindi pa rin nawawala sa amin. Pwede pa rin namin silang tanggalin, bagamat sila maaari ay nahalal na. Okay. Ito po, Chairman, pag-usapan naman ho natin itong tinatawag natin na negative campaigning. Yun. Ayan, di ba kung nakapanood ho tayo siyempre ng mga political rallies, di ba parang kabi-kabila ho yung batuan ho nila ng mga, kumbaga ba, baho, ng mga aligasyon, mga putik, mga masasakit na salita. Wala naman nga ho kasi tayong batas laban po dito sa negative campaigning. Pero dyan ho ba sa inyo sa COMELEC, paano ho ba natin to sosolusyonan? Kasi parang nagiging laro-laro yung ating Di ba nga, may biro pang may papatayin. May papatayin daw, may ganito ganyan, may addict daw. Ano ho masabi natin dito, Chairman? Ang negative campaigning po ay pinapayagan ng ating pong Omnibus Election Code. Basta wala po mga patayan o wala po mga threat, pero whatever. Basta po ito pinapayagan sapagkat ang campaigning is for or against a candidate. Pwede po yan. Yan po ibatas natin since 1985 sa Omnibus Election Code. Kaya lang, siyempre, yung po mga pagsasalita laban sa isang kandidato ay may mga limitasyon tulad ng libel o kaya naman cyber libel kung yan na may gagawin sa ating pong social media. So yan po yung mga limitasyon na hindi nakakasakit ng puri, karangalan o kaya naman po yung honor o yung yung integridad ng tao ay nayuyurakan. Yan po yung mga limitasyon natin. Siyempre, yung mismong masasaktan ay pwede pong mag-file ng kasong libel o cyber libel o kaya naman oral defamation. Opo. Pero nabanggit ho ninyo kanina, Chairman, itong mga banta. Paano ho yun? May nangyari na nga hong pambabanta. Meron ho ba yung nalabag na mga election offense, Chairman, o wala naman? Kung tutuusin po kasi, para yung po mga nagbibigay ng salitang yan ay mga supporter Parang mga supporter ng isang kandidato at hindi naman yung kandidato. So, hindi po natin mababalikan yung kandidato at hindi naman po sila ang nagbigay ng statement na ganyan. So, kung mga supporter din, parang tayo, ordinaryong supporter, pwede din po tayo magbigay ng ating mga kuro-kuro, sinanaing o kaya naman opinion para sa isang kandidato or against sa isang kandidato. So, yan po, walang jurisdiction ng COMELEC. Maaaring ibang ahensya ng pamahalaan ang may jurisdiction dyan, pero ang COMELEC, lalo na pagka mga supporters ay hindi po namin
wala po kaming mababalik laban po sa kanila. Okay, sige. Maganda paliwanag. O, tala naman ako ng issue, Chairman. Kasi parang may nabalitaan ho kami na parang nagkaroon daw ho ng data breach dito po sa Comelec. Meron na ho kayong paliwanag dito na hindi naman daw ho ito totoo. Pero ano ho ba ito? Saan ho ba ito nag-ugat? Tsaka sino po yung nagsabi na nahack daw ang Comelec? Nako, fake news po yan. Yan po yung mga, ngayon dapat handa na kami. At handa ang sambayanan sa mga pagbato-bato ng mga ganyan. Fake news po yan at wala pong katotohanan. Hindi po nahahack ang Comelec. Noong 2016 po kasi nahack ang Comelec na nagkaroon ng data breach. Ang Comelec talaga naman mga napakadaming data ng ating mga kababayan na na-compromise at that time. 2016 po yan. Kung sakasakali, Okay. Ayun, medyo na ano lang yung linya. Tira! Brigada! So habang inaayos pa natin yung ating linya. So yun nga, nung 2016, di ba? Yun yung may nangyari daw dati. Kasi Na alam na, breach. correct. Pagkausapin ho talaga ng sensitive information, okay, andyan na. Andyan Andyan na? na si Chairman. Chairman, Ayun. sorry po, medyo naputo lang po yung linya kanina. ako, kaya po yung iba, lalo't mga kandidato, partido politikal, at may mga nilalako sa inyo na data. Nako, hindi po yan yung mga pakabagong data natin. Yan po ay maaari yung 2016 na data ng komisyon. At yan po yung mga manloloko at hindi dapat pong pagkatiwalaan at hindi dapat asahan. So, huwag po kayong mag-alala, hindi po na-compromise. Magagaling na po yung aming ITD personnel, Information Technology Department personnel namin, at kaya pong masanggahan ang komisyon laban sa mga ganitong klaseng data breach. Okay. Dahil nabanggit na ho ninyo, Chairman, yung usapin sa mga pangloloko, balikan ho natin itong issue ng mga nag-aalok ng sure-win Ayan. sa mga kandidato. Di ba ho, nakaraan, may nahuli ho yung kapulisan ho natin. Isa ngayon ho ba, meron pa ho pa tayo mga minomonitor na ilang pang mga ganyang modus, mga sindikato na nag-aalok po ng sure-win ngayong halalan po, Chairman? Napakadami pa po natin minomonitor. Nandiyan po sa Luzon, dito sa Luzon, sa Visayas, kahit sa Mindanao, dalawang babae. Meron pa rin po isang buong grupo dito sa NCR. Pero alam niyo po, yung mga taong ganyan, nakakapanloko sila dahil po may naluloko. Kaya nga po, ang magiging katanungan natin, bakit yung politiko nakikipag-usap? Hindi po ba niyo mas maganda pag kami nakipag-usap sa inyong ganyan, nag-attempt, arresto nyo kaagad. Katulad din po nung nangyari dyan sa Cagayan, talagang in-entrap kaagad nila at pinaresto. Kasi nakita pa na silang ino-offera ng mga yan na kesi hudang natalo siya dahil daw sa nasa kabilang panig yung grupo yan. So isipin niyo po 90 million ang ipangloloko, yung mga nabubudol po dyan. At yung iba siguro ayaw umamin dahil nga siyempre ang magiging katanungan, bakit kayo nakikipag-usap kung tutuusin? So, at bakit kayo ang nilapitan? So again, hihingi po tayo ng tulong sa mga politiko na nalalapitan. Sana po maibulgar ninyo yung mga pangalan ng mga yan. Kasi hodang close daw sila, close sila kay Chairman Garcia, o kaya close sila sa amin pong provider, o kaya naman po medyo may mga tao sila doon sa Information Technology Department ng Komisyon. Bilang panghuli na lamang po, Chairman, yung isinusulong naman na postponement nung eleksyon sa BARM. Mukhang mangyayari na po yan sapagkat yan po ay enrolled bill na, approved na ng House at saka Senado. Anytime na, titirmahan niya ng ating Pangulo. At dyan natin, hopefully, kung sakali po, itin po gagawin. Yung Bangsamoro. Kami naman po, hindi kami nagpa-imprenta ng balota para sa parliamentary election ng Bangsamoro dahil nga sa kaganapan na yan na maaaring anytime ay ma-approve yung pong ng Bangsamoro election. So, to an extent, okay lang po yan. Para naman nakafocus security forces natin ng buong komisyon kapag ng halalan dyan sa Bangsamoro. Okay. Sige. With that po, Chairman, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, mabuhay po kayo dyan po sa Comelec. Ingat Thank you po po. palagi. Maraming salamat po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo sa mga... Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.